expected na natin yan ngayong panahon ng tag-init. At speaking of panahon ng tag-init, Kwaresma, Yun. Semana Semana Santa. Santa. Ano ba ang kakambal ng mga pangyayari sa atin kapag ka may Semana Santa, mahal na araw? Ano palagay nyo? Pag-aayuno, Ayan. pagbabawas ng pagkain ng karne, Kaya, ang kakainin natin ay isda. isda. Ang problema, pagka ganitong panahon, Problema na naman. oo, tumataas ang presyo ng isda. Ayun. At dahil dyan, magtatanong tayo sa Department of Agriculture. Sa pamamagitan po ng ating resource person ngayong umaga, nasa linya na po natin, walang iba kundi ang tagapagsalita po ng Department of Agriculture, si Assistant Secretary Arnel de Mesa. Good morning, Asik Arnel de Mesa, sir. Good morning, Asek. Hi, good morning Tuesday and Christian. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay. Opo, yun ang sinasabi ko kay Christian, Asek de Mesa, sir. Pagka ganitong panahon, ang presyo ng isda, hindi maawat-awat. Batay po sa monitoring nyo. So far, maaga pa naman, pero next week pa yung ating inaasahan. Pero ngayon ba, mayroon na kayong namomonitor na pagtataas sa presyo ng isda? Yung sa presyo ng isda, actually last week bumaba pa yung presyo ng ilang fishery products natin, especially yung galunggong. Actually, yung pagtaas naman yan ay next week pa talaga kasi yung karamihan naman ng paggamit ng isda at yung pag-iwas sa karning baboy, karning manok o iba pang karne ay nasa next week din. Right. At ang peak niyan ay yung sa Friday. Pero ibig sabihin, a few days lang naman sila umiiwas. And then pagdating uli ng Sabado, Linggo, of course, yung iba may celebration pa. Kaya bumabalik din agad yung pag-shift doon sa karning baboy, karning manok at baka. Kaya bumababa na ulit siya, ganun bang Bumabalik. sinasabi nyo? Oo, bumabalik din agad. So hindi siya yung tumatagal ng mahabang panahon Yun na mataas yung presyo ng isda. Yun, isa nga yun sa itatanong namin sana mamaya, pero nabanggit nyo na rin, Asek de Mesa, sir, yung tipo bang, halimbawa, sabi nyo next week, yun yung inaasahang pagtataas sa presyo. Ang itatanong ko sana, hanggang ilang araw ba dapat na pwedeng makapagtaas ng presyo sa mga isda sa mga palengke? Pagkatapos ba ng Semana Santa, ay balik na siya sa normal o na-extend pa yung mataas na presyo ng isang linggo? Yun nga po, it's a, konting panahon lang. Hindi naman siya ganun tumatagal ng mahabang panahon. A few days lang. Yun. Asek, kung tataas man yung presyo ng isda, hanggang magkano yung inaasahan nating pagtaas? Normally, hindi naman siya ganun kataas. Mga 10 to 30% depende doon sa isda na binibili ng ating mga kababayan. Paano natin masisiguro, Asek, na hindi mananamantala yung mga tindera sa Hindi paligid? maabuso. Kasi kung minsan masyado talagang mataas, Asek, lalo na pagka ganyan na mamamalengke ka, masyadong mataas ang presyo ng isda. Mayroon ba kayong mga tauhan na mag-iikot halimbawa sa malalaking palengke para magbantay? Regular naman yung pag-ikot ng ating mga kasamahan sa DA, both sa AMAS at saka dito sa atin sa BIFAR. At sigurado tayo na pagdating din ng Semana Santa, mas dadami yung iikot ng ating mga kasamahan sa DA at sa BIFAR. Ano ang agarang aksyon? Halimbawa, may nakita kayo dyan sa pag-iikot ninyo na nagtitinda sa palengke na masyado namang mataas yung kanilang presyo ng isda. Sobra-sobra na. Actually, minomonitor yan agad at pinagsasabihan. Of course, we are coordinating this with the market master at sa ating lokal na pamahalaan. Kasi sila yung directly na nagmamanage nitong ating mga pamilihan sa kanilang mga nasasakupan lugar. Asek, when it comes to supply, kasi isa rin yan sa nagdidikta ng presyo, yung supply ng isda ba natin sapat for Holy Week? Yes, wala tayong problema sa supply. In fact, yung ating, kasi nag-open season tayo uli, Right. wala naman tayong nakikita na pagsikip ng supply ng volume ng isda sa ating mga pamilihan, pati doon sa ating mga pantalan. Nabanggit nyo yung open season, Asek de Mesa, sir. Ibig sabihin, hindi na
mahigpit doon sa pangingisda kahit paggalunggong yan o ano. Kaya lang, Asek, namimili ako sa palengke. Masyadong maliliit yung galunggong ngayon. Baby pa. Baby galunggong, Asek, na binibenta. Yung tipong ibabalot mo sa dahon ng saging tapos ipapangat mo. Ganong kaliliit. Allowed ba yung ganon na ganong kaliliit? Huhulihin na? Pag ganang kaliliit, mga local yan na galunggong, siguro sa sobrang dami talaga ng isda kasi after ng close fishing season, madami yan. Makita natin sa mga balita pag minsan na doon sila sa mga dalampasigan na normally yung ibang klase ng isda. So normally ganun na papagpanahon lalo na kapag immediately after ng close fishing season. Yun. So, okay naman na mahuli yung mga ganong kaliliit pa lang na galunggong. Pero normally meron talaga tayong panuntunan kung gaano kalalaki talaga dapat yung nahuhuli at yung sobrang liit talaga dapat hindi masyadong hinahuli kasi kailangan palakihin talaga muna. Oo nga, pero meron akong nakikita mga Bite size? less than a dangkal. Mas maliit pa sa isang dangkal ng kamay ko, ganun. Maliliit talaga. Pero sariwa, yun ang masarap. doon. Actually, masarap yung ganun. Asek, di ba? Yung maliliit, sariwa. Tapos ipiprito mo, malutong o ipapangat mo. Kaya lang Baka yun naman nga. tawilis yun. Hindi, galunggong siya. Galunggong. Yun nga lang nakakalungkot nga dahil parang bibigyan mo pa sana ng chance na lumaki yung isda. at dumami. At dumami. Oo. Although, sabi nga ni Asek, marami naman talaga. Kaya siguro ganon na pupunta na sa dalampasigan. Oo. Bukod sa isda, Asek, mayroon pang iba pang mga produktong pang-agrikultura na karaniwan ay tumataas ang presyo kapag Semana Santa? Pag Semana Santa, na monitor talaga natin ay isda lang at ang pag-iwas lang naman talaga yung sa mga karne. So, normally, yung ibang agri-commodities very stable naman. Both yung supply natin sa presyo. Asek, nabanggit mo yung karne dahil may ilang monitoring na yung presyo ng baboy despite the MSRP ay medyo may kataasan pa rin daw. Ito bang by Holy Week ba inaasahan natin na bababa na siya at magtutuloy-tuloy? Normally may mga pagbabayan pagdating ng Holy Week. Pero yun nga, pagdating uli ng a few days, bumabalik din agad. Doon sa MSRP, ang monitoring natin nasa almost 40% na yung level of compliance ng ating mga retail sa retailer side. At yung sa producer side, almost 90% na doon sa napagkasunduan natin. At nakipagpulong na actually uli si Secretary doon sa mga stakeholders at meron na uli mga agreement. At yun nga, pag hindi pa yan tumaas uli, may mga hakbangin na yung DA para masigurado yung compliance ng ating mga retail. Actually, yung retail kasi wala namang problema. Yeah. Yung pinanggagalingan, of course, doon sa biyahero, doon kasi sa producer side, mataas naman yung level of compliance. Asek, one follow-up lang doon. Ano yung challenge na nakikita ng DA? Bakit yung compliance nasa 40%? Yung sabit ulo, yung bagsak, ito yung slaughtered na karne bago ibenta ng retail. Medyo hindi, kasi ang level of compliance dyan nasa 30-40% lang din. Kasi ang usapan dyan, yung sabit ulo, nasa 300 pesos. Pero yung iba ay lumalampas sa 300. Kaya pagdating sa retail, mas mataas ng talaga nakikita natin. So yan yung tinitingnan at nabanggit nga ni Secretary nung nag-uusap na pag hindi nasusunod ito, babalikan yung hanggang sa pinanggalingan at imamonitor yon at kung may nakita mga paglabag ay pwedeng hindi na isyuhan ng shipping permit para talagang makita yung pagsunod. At mag-i-issue din ngayon, inaayos lang yung card para parang traceability card, makita kung saan nagmula, magkano yung kuha, ilang kilo, hanggang pagdating doon sa pamilihan, of course, dadaan yan ng behero, ng slaughtering. Pagdating sa retail, yung card na yan, makikita natin kung saan nanggaling at matitrace talaga kung saan yung problema. Ayun. So far ba, sir, nakakaapekto pa rin ba o meron pa ba na mga incidents tayo ng African swine fever at nakakaapekto pa ba ito sa supply natin ng karne ng baboy? Sa ngayon, napakababa na nung
ano tawag ito, incidents ng African swine fever. In Good. fact, last year, umabot din ng more than 500 plus. Yung huling reporting sa amin, pagpasok ng taon, nasa 60. Oh. Tapos noong February, nasa 30 plus na lang. Sa ngayon, mas lalo pa bumaba yung numbers na yan. At nakikita natin na talagang nagiging epektibo yung ating bakuna, yung ating biosecurity at yung ating mga hakbangin din, Ayun. regarding ESF. At Yan. inaasahan din natin by May yung commercial approval ng bakuna laban sa ESF ay ma-release na rin. Ayun, yun ang isa itatanong ko sana. Yung bakuna, Yung ESF. status ng bakuna na yan, na ASEC, bakit natatagalan? Of course, may mga ilang inaayos tayo at yung mga testings natin kailangan masigurado talaga. Yun lang, gusto lang talaga magkaroon ng kasiguruhan dito sa bakuna natin. As a class na lang from my end, kumusta yung monitoring natin sa bigas? Dahil binabanggit ng PSA, nakatulong daw yung Doon sa inflation. sa inflation, yung pagbagal ng inflation. Kumusta yung presyohan ng bigas natin sa ngayon? Magandang balita talaga yung Christian, yung ditong buwan ng Marso ay bumaba pa ng negative 7.7 yung contribution ng bigas sa food inflation at sa kabuang inflation natin. Kaya yung ating headline inflation talagang isa sa pinakamababa at 1.8%. Kasi alam natin malaking bahagi ng gastusin, lalo na mahihirap, sa 100 piso na ginagastos nila, 18 pesos dyan ay devoted sa pagbili nila ng bigas. Right. Kaya napaka-importante na yung presyo talaga ng bigas ay maganda para hindi maapektuhan yung overall na gastusin ng ating mga kababayan, lalo na nga yung mga mahirap nating kababayan. So, ang presyohan talaga, laki na ng ibinaba. Di ba, nung nag-issue tayo ng MSRP sa imported, dahil maraming 60 pesos noon, we started at 58, ngayon nasa 45 na. So, there's a very significant drop na ito imported na premium. Of course, pag mababa na yung imported premium, yung ibang klase ng bigas ay Sasabay natural na. na bababa. Are we expecting na mas bababa pa this coming months, ASEC? Of course, yung pagbaba niyan ay natural na dahil kakatapos lang din ng anihan. O yung iba, meron pang nangyayari na anihan. Pero of course, we don't want na hindi na masyado nang mababa yung presyo ng bigas na makaapekto naman sa farm gate price ng palay na makakaapekto naman sa ating mga magsasaka. So just like any other commodities, we need to have a careful balance ng ating mga presyuan at volume para makita natin yung kapakinabangan for both the consumer side at saka sa atin sa mga magsasaka at mga isda. Magkano nga ang farm gate price ngayon, ASEC, ng palay? Yung sa bagong yung fresh ay nasa 15 pesos yung monitoring natin hanggang 17. So yung Dry. ang importante yung sa dry and clean nasa level ng 20 hanggang 22 para talagang yung ating farmers ay meron talagang magandang kita rin. Maganda ng price ito, no? 20 to 22? Pag dry, yung fresh dapat yan nasa mga 17, 18 pesos. Ang bili ng NFA sa fresh ay 19 pesos per kilo. Oo nga pala. ASEC, yung MSRP, dahil may plano daw or pinag-aaralan na lagyan din ng MSRP yung garlic o yung bawang at saka yung itlog. Meron na bang decision dyan ang DA? Siguro pwedeng unahin muna ng DA yung sa bawang, yung sa itlog hindi muna. Pero pinag-aaralan pa rin para masigurado na maayos natin yung implementasyon na ito. Magkakaroon muna ng stakeholder consultation, definitely. Alright. Anong dahilan? Bakit kailangan mag-MSRP? Bakit mataas ang presyo ng bawang? Anong nakaka-contribute dyan sa pagtaas ng presyo? Yung sa bawang, 95% ay imported na yung pangangailangan natin. At medyo yung nakita natin na 80 pesos per kilo lamang supposed to be yung landed cost, pero nakita natin na yung presyuhan nasa 160 hanggang 200 yung presyuhan. Bakit ganun, ASEC? Bakit ganun kataas yung ipinapataw dyan sa retail?
Kaya nga, yun nga yung gustong kagaya na sa ibang commodity, binabalikan yung cost structure para makita ko saan ang problema. Kaya pag minsan, kinakailangan mag-issue ng MSRP. Kailan, sir, natin inaasahan yung decision na magpatupad ng MSRP sa bawang? Abangan lang natin, Christian, dahil nga kinakailangan ng talagang mabusising pag-aaral dyan. Yeah. Kagaya doon sa baboy tayo ng almost more than a month para doon sa series of consultations. Ganun din, mabusisi kasi sa secretary at gusto niya nakukonsulta talaga lahat ng stakeholders. Right. Gustong-gusto ko pa naman ng bawang. Pag ako nagluluto, marami akong nilalagay na bawang. Gusto ko yung lasa at saka yung amoy ng bawang. Mabawang pa naman ako. Anyway, with that, ASEC de Mesa, sir, napapasalamat po kami sa oras po ninyo at wag kayong magsasawa na sasagot sa amin, ha? Okay, maraming salamat din, Tuesday and Christian. Mabuhay kayo. Good Thank you, morning. ASEC. Thank you po. Ang kinikilingan, walang pinoprotektahan.